How to fix messy and smelly compost. Hello mga ka-agri. Sa video na to, ituturo ko po sa inyo yung simpleng paraan para maalis natin yung mabahong amoy sa ginagawa po nating compost. Para hindi naman siya maging acidic. Kasi minsan po dahil sa decomposition process, nagiging acidic yung ating compost. So, i-share ko na rin po sa inyo yung pag-prepare ng compost. Ito pong ginamit ko, ito yung sa spinner ng washing machine. Ni-recycle ko lang. Napansin ko po mas maganda kung may mga butas sa gilid. Ingredients sa composting: green materials, brown materials, moisture, pang-apat yung hangin. Coming up. Sa mga nagba-backyard garden, sa gumagawa ng compost, sa mga nag-organic, makakatulong po yung information na to. Lalo na po sa mga gustong makatipid ng abono. Pa-cultivate naman ng like button kung sa tingin nyo po very helpful yung information na to. Yan po yung problema na may encounter ninyo pag gumagawa ng compost, pag hindi proportion yung materials na nilagay natin. Balik aral po tayo, yung tinuro namin nakaraan, yung dalawang materials ng compost, yung green materials, yung mga sariwa tulad ng mga dahon, damo, mga balat ng gulay, balat ng prutas. Yan po ay green materials, mga fresh. Yung nutrients na makukuha naman dito ay more on nitrogen. Then yung isang materials ay yung brown materials, yung mga tuyo na materials tulad ng karton, yung egg tray, paper bag, yan yung mga tuyong dahon, yan yung brown materials. So pag hindi po proportion yung materials natin sa ating ginagawang compost, mangangamoy. Pag masyadong madami yung green materials, kaya siya nagtutubig. Kasi po itong mga fresh na materials, meron siyang moisture, kaya matubig. So kung sobrang dami yan at konti yung inyong brown materials, magiging mabasa at maamoy yung inyong compost. Itong compost ko po kaya ganito, naulanan po ito, nakalimutan ko takpan, kaya nagtubig, no? Naulanan siya. So ngayon aayusin natin ito, kasi sayang halos mabubulok na yung materials. So ang gagamitin natin na pang remedyo dyan, itong mga brown materials. So ito po pwede nyong i-prepare para ayusin yung mga ganitong itsura ng compost. Matubig po yan. Ang tamang moisture kasi ng compost, dapat pag piniga nyo po ito, yan, pag pinigaan nyo ng kamay, dapat po ang lalabas dyan, patak lang na tubig. Pag sobrang dami ng tubig, ibig sabihin, lampas na yung required na moisture doon sa inyong compost, kaya matagal po siyang mabulok. So, ito yung mga pwede natin gamitin. So, itong egg tray, yan, lahat po ito biodegradable, pwede natin yung gamitin. So, i-chop nyo lang siya na maliliit, ilalagay natin dyan para i-absorb niya po yung mga tubig. Itong brown materials, itong mga dry, yan, ano po ito, ang makukuha naman natin dito is carbon. So itong carbon na to, siya yung mag-a-absorb ng bad odor. Kaya nababawasan po yung mabahong amoy. So chop nyo lang yan siya ng maliliit. Itong paper bag, so dahil bawal na gumamit ng plastic, napakadami po nito sa ating bahay. Yan, punit-punitin nyo lang po ng maliliit para madali din siyang mabulok. Then sa karton naman, saan ba ito? Itong karton, make sure po na wala siyang mga scotch tape, wala siyang mga bakal-bakal, mga stapler, kasi baka masugatan po kayo. Tapos yung scotch tape hindi siya nabubulok. Alisin natin bago natin ilagay yung mga karton. Ikalat nyo lang po dyan, tapos haluin din natin para mapunta doon sa ilalim yung ibang brown materials. Actually, wala pong rules sa paggawa ng compost. Meron lang pong mga sinusunod na guidelines para mapabilis yung pagbubulok. Pero po ito, kahit ganito siya kabasa, ilagay nyo lang po siya sa lugar na hindi nauulanan, matutuyo din po siya. Kaya lang, medyo matagal. Kahit po yung materials, kahit hindi nyo nga i-chop, mabubulok pa rin yan. Yun nga lang, sabi ko kanina, matagal din siyang mabulok. So yung mga paraan dyan para mapabilis ay i-chop nyo ng maliliit. So i-share ko na rin po sa inyo yung pag-prepare ng compost. Di ba kanina nabanggit ko yung brown tsaka green materials. Pag nilalagay nyo na po sa inyong composting bin, kailangan po alternate yung paglalagay. So green materials, sundan nyo ng brown. Itong mga tuyo, tapos green ulit, then brown, green, brown, green, brown. Parang tawag doon ng iba ay lasagna.
magkakapatong-patong po sila. Ayan. Para mabilis yung pagbubulok. Tapos para mapabilis pa yung pagbubulok, kailangan maliliit po yung materials. So i-chop nyo yung mga kitchen waste, itong mga balat ng gulay, balat ng prutas, i-chop nyo ng maliliit. Yun, mas mabilis siyang mabubulok. Kung meron kayong activator, yung effective microorganism, pwede nyo po siyang dinigan sa una, basain nyo siya para dumami yung mga microorganisms na magbubulok dun sa inyong compost. Tapos, kailangan po mataas din yung inyong compost ng mga 3 feet. Ito kasi maliit lang tong composting bin ko eh. So, dapat mga ganun sana kalalaki. Yan, isang composting bin ko rin. Ito yung swamp fertilizer. So, dapat po mataas siya. Kung 3 feet kasi yung materials natin, mas iinit po yung nasa ilalim. Kung gagamit kayo ng thermometer, makikita nyo po dyan, mataas yung temperature, mainit. So, yan po yung technique. Kailangan mataas yung compost. Pero kung wala naman, kung maliit yung container nyo, tulad nito, ganyan lang siya kababa, okay lang naman. Walang problema doon. Yun nga lang, mas matagal siyang mabulok. Then, pwede nyo pa siya lagyan ng green na mga dahon. Yan, mabilis po mabulok. Yung malunggay, pwede nyo ilagay dyan. Tapos, takpan nyo na po siya. Yan. Ito na ulanan kasi nung lagay ako ng mga compost, nakalimutan ko ibalik yung takip. Kaya naging matubig. Tapos make sure pala, yung inyong compost may butas sa ilalim para hindi naiipon yung tubig. So ito pong ginamit ko, ito yung sa spinner ng washing machine, ni-recycle ko lang. Napansin ko po mas maganda kung may mga butas sa gilid. Yan, mas mabilis siyang mabulok kasi nakakapasok po yung hangin. Tulad po dun sa isang ginawa ko. Yan. Binutas-butas ko rin yung mga gilid para makapasok yung hangin. Kasi yung ingredients sa composting, di ba kanina nabanggit ko yung green materials, brown materials, moisture, kailangan din po may tamang moisture. Tapos hindi dapat siya sobrang tuyo, dapat medyo mabasa-basa. Dapat gapatak lang yung moisture na makukuha dun sa compost. Then pang-apat yung hangin. So kailangan po nakakapasok yung hangin dun sa gitna at ilalim. So yung ginagawa po ng iba, binabaligtad nila yung compost para po yung nasa ilalim mapunta sa ibabaw. Medyo matrabaho lang, lalo na kung malaki yung inyong composting bin at medyo busy kayo at part-time lang po yung pag-garden. Medyo matrabaho po yun. Pero kung ganito lang, simple lang, mabubulok din siya as long as proportion yung materials, hindi gaano matubig at may mga butas yung inyong container. Kung gusto nyo pong mas madali mag-chop ng materials, pwede nyo po i-blender yung mga materials para pino. Yun po medyo mabilis siyang mabulok. Kaya lang po kapag sobrang pino naman, ang mangyayari, masyado siyang siksik, hindi po makapenetrate yung hangin. Kaya matagal din po siyang mabulok. Kaya yung ginagawa ng iba, naglalagay po sila ng mga maliliit na sticks, yung mga sanga na maliliit, nakasalansan sa ilalim, bago po nila nilalagay yung materials para merong hangin doon sa loob. Pero kahit hindi po nyo sundin, okay lang. Wala naman masamang kaibahan lang yung bilis ng pagbulok ng materials. Tapos sa materials naman, as long as gumagamit kayo ng balat ng gulay, balat ng prutas, meron kayong makukuhang potassium, yung mga sariwang dahon, may makukuha kayong nitrogen, itong mga tuyo na materials, yung mga biodegradable, may makukuha kayong carbon. So kapag ka nabulok yan, mas maganda yung mapuproduce nyong compost. And then, para hindi naman siya maging acidic. Kasi minsan po dahil sa decomposition process, nagiging acidic yung ating compost. So, para po tumaas yung pH level, pwede kayong magbudbud ng abo, yung galing sa uling o galing sa kahoy, ibudbud nyo lang, haluin nyo, bago nyo gamitin yung compost. Tapos, pwede rin kayo mag-spray ng baking soda spray. Yung baking soda, 2 tablespoon per gallon of water, i-spray nyo doon sa compost. Ang maganda doon sa baking soda na itataas niya yung pH level, tapos natural fungicide din siya. So makakatulong siya kung may mga fungus na na-build up doon sa inyong compost. Takpan nyo lang at ilagay nyo doon sa lugar na hindi na iinitan at hindi na uulanan. Then kung marami pa po yung mga extra na kitchen waste, yung mga balat ng gulay, balat ng prutas, at pununan nyo yung composting bin, pwede po nyong ilagay sa inyong swamp fertilizer.
Yan. So sana po nakatulong yung information na to para makagawa kayo ng organic na fertilizer at hindi nyo na kailangan pang bumili. Maraming salamat po. Happy farming!